Kamakailan ay naglabas na naman po ng isang kontrobersyal na pahayag itong si Ginoong Peter Schiff. Yan, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya ay isa po siyang kilalang economist or ekonomista at matagal na po siyang kritiko ni Bitcoin. Ayan, itong mga nakalipas lamang na araw ay binatikos niya ang Strategic Bitcoin Reserve ng Amerika at tinawag po niya itong isang crypto scam. Ayan, crypto scam daw po. Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, ang Strategic Bitcoin Reserve ay isang mapanlinlang na project na maaring magdala ng malalaking pagkalugi sa mga investors. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At maliban dito ay paano po ito makakaapekto sa crypto market at syempre maging para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Strategic Bitcoin Reserve at bakit po ito binabatikos. Ayan, ang Strategic Bitcoin Reserve ay isa po itong plano ng gobyerno ng Amerika na magkaroon ng sariling Bitcoin holdings bilang bahagi ng kanilang financial strategy. Ibig sabihin ay hindi lang ang mga private companies o mga individuals ang nag-i-invest kay Bitcoin, kundi pati na rin ang gobyerno mismo. Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, ang inisyatibong ito ay isang paraan upang hikayatin ang mga tao na mag-invest kay Bitcoin kahit na hindi po nila ganap na nauunawaan ang mga panganib or risk nito. Isa po siyang tagapagtaguyod ng gold investment or pinopromote po niya ang gold na mas magandang investment. Kaya matagal na niyang kino-question ang pagiging real asset ni Bitcoin. Para sa kanya, ang pagkakaroon po ng gobyerno ng Bitcoin Reserve ay isang pampublikong pag-endorso na maaari pong magdala ng maling kumpiyansa sa mga investors. Ngayon ay paano naman po nauugnay si Pangulong Trump sa isyong ito? Ayan, ang isa pang malaking bahagi ng isyong ito ay ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Kilala po si Pangulong Trump bilang isang pro-crypto na politiko or politician. At marami po sa kanyang mga taga-suporta ay mga crypto investors. Pinuri po niya ang Strategic Bitcoin Reserve sa isang event na nagpalakas ng loob ng ilang investors na bumili ng Bitcoin at maging iba pang mga crypto assets. Ngunit ayon po kay Ginoong Schiff, delikado po ang pagsuporta ni Pangulong Trump sa Bitcoin dahil maaring makapagdulot ito ng speculative mania. Ayan, ang ibig sabihin nito ay maraming investors ang maaring pumasok sa crypto nang hindi po iniintindi ang tunay na panganib o risk sa kanilang puhunan. Ang ganito pong hype ay maaring magresulta sa malaking pagkalugi kung biglang bumagsak ang halaga ni Bitcoin. Ayan. Ngayon ay ano naman kaya ang nangyayari dito sa Trump meme coin? Isa pong konkretong halimbawa na binanggit or sinasabi ni Ginoong Schiff ay ang pagbagsak ng isang cryptocurrency na tinatawag po na Trump meme coin. Ang token na ito ay sumikat dahil po sa pagkakaugnay nito kay Pangulong Trump. Kaya maraming nag-invest dito sa pag-asang tataas ang halaga nito. Ngunit sa kabila po ng matinding hype, biglang bumagsak ang presyo nito ng mahigit 80% mula sa pinakamataas po nitong halaga. Sa kasalukuyan, ang Trump meme coin ay nasa $11.08 lamang na may market capitalization na $2.21 billion at saka trading volume na $509.56 million sa nakalipas na 24 oras. Ang nangyari po sa coin na ito ay patunay ng babala ni Ginoong Schiff na hindi dapat basta-basta nagpapadala sa hype, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa politika. Ngayon ay bakit po sinabi ni Ginoong Schiff na delikado naman ang MicroStrategy? Yan ang MicroStrategy. Bukod po sa Strategic Reserve at saka Trump meme coin, tinira na rin ni Ginoong Schiff ang kumpanya ng MicroStrategy.
Ang kumpanyang ito ay isa po sa pinakamalaking corporate investors ni Bitcoin at patuloy na bumibili ng Bitcoin gamit ang malaking bahagi ng kanilang kapital. Ngunit ayon po kay Ginong Schiff, sobrang dependent sa Bitcoin ang MicroStrategy. At dahil dito, nang bumagsak ang presyo ni Bitcoin, bumagsak din ang halaga ng kanilang stock ng mahigit 55% mula noong November 2024. Kaya para kay Schiff, delikado ang ganitong klase ng investment strategy dahil nakatali ang buong kumpanya sa pabago-bagong halaga ni Bitcoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, mahalaga pong maunawaan natin ang isyong ito dahil maaari rin po itong makaapekto sa ating mga desisyon sa pag-i-invest. Kaya meron po tayong tatlong bagay rito na dapat po nating tandaan. Una ay huwag po tayong basta-basta magpadala sa hype. Pangalawa ay maging maingat po tayo sa mga pro-crypto na politicians or politiko. At ang pangatlo ay alamin po natin ang tunay na value ni Bitcoin. Ayan. At sa kabuuan ay masasabi ko naman na may punto naman itong si Ginoong Peter Schiff sa kanyang babala. Maraming investors ang maaari pong magkamali kung sila ay magpapadala lamang sa hype. Totoo rin na may mga cryptocurrencies na puro hype lang talaga at walang solid na foundation. Ngunit sa kabila po nito ay hindi rin natin maitatanggi na si Bitcoin ay patuloy po na lumalakas bilang isang digital asset. Ang mahalaga po ay maging maingat po tayo sa ating mga investment decisions at huwag po tayong magpadala sa hype o takot, kundi gumamit po tayo ng tamang kaalaman upang maprotektahan ang ating puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.